So, yun guys mga kalahi, kamusta kayo? Nandito tayo ngayon sa Sapa. Dito ngayon sa Amalingdos. Puntahan natin ngayon yung malaking balite na mayroon daw kapre na nakatira. Kung mapapansin nyo, malalaki yung bato dito ngayon. Wala na kasing tubig dito sa amin, kaya naglitawan na yung mga malalaking bato. Ano yan, Rod? May nararamdaman ka na? So kasama ko si Gerald ngayon, yung sidekick natin. Kung baga sabi niya sa akin, sa mga gantong oras daw mayroon siyang nararamdaman na mga kakaiba. Subukan natin kung mararamdaman niya yung malaking kapre dyan na nagpapakita. So yan, malalim itong sapa na to, grabe. May mga talangka rin yan dyan, di ba? Sa mga butas-butas na yan, Rald. Ay, alam mo yung ano? Alam mo yung sa ilog? Di ba may mga butas doon? Pwede natin, yung sa ilog ng gilid nating ilog dyan, punta tayo doon, tapos dala tayo sa lamin, yung tinitignan kung may laman yung butas. May dalawang paru-paro. Yan, yun o. So yun nga. Grabe, kakaiba yung mga puno dito mga kalahi. Talagang pansinin nyo, para siyang tirahan ng mga elemento na hindi natin nakikita. So ngayon, baka sakali naglalakad tayo dito ngayon, tapos may mga makita sa ating elemento, hayaan na lang natin. Pero kung nakikita nila tayo, bakit hindi natin sila nakikita, di ba? Unfair naman kung ganun. Kalalaki ng mga akasya dito guys. Tapos ito, ay, kinakain to, Ralda. Ito yung tinatawag nating makupang amo. Kinakain to guys. Hindi, iba to. So yan guys, ito ay ang makupang amo. Tinatawag naming makupang amo. So yan o, kinakain to. Sarap. Ayun o. Po tayo. Sarap. Maraming ang kwento dati noong araw na pumunta kami dito. Nung nabubuhay pa yung mga sinaunang matanda sa amin. Madalas nga daw na kapag pumupunta sila dito, meron silang nakakasalubong na iba-ibang tao. Ngayon hindi naman nila alam kung saan to galing, dahil wala namang kabahayan dito. Gubat kasi ito noong araw kasi sa lugar na ito, kapag makasalubong mo isang tao, hindi mo siya makilala kasi nga wala naman talagang originally na nakatira dito. Lahat ng tao dito ay hindi taga dito. Ano to? Kakaiba. Tara. So yun nga. Kakaiba rin to guys oh. Ayan oh. Kakaiba. Kadalasan kasi ang mga kapre, makikita natin sa mga malalaking balite, sa mga malalaking puno, na madalas daw naninigarilyo. Yun ang sabi nila. Hindi pa rin ako nakakita ng mga kapre, pero why not makakita tayo ng mga kapre, di ba? Hindi naman natin sila aanuhin, tsaka hindi rin naman tayo aanuhin. Misteryoso kasi itong ano na ito, itong sapa na to. Kumbaga marami ng kwento-kwento ang bumabalot dito. So ngayon malapit na tayo sa malaking baliti dito sa amin na pinaniniwala ang
tahanan nga daw ng mga kapre, mga kalahi. So ipapakita natin ngayon. So yan mga kalahi, nakikita na natin ngayon yung napakalaking baliti dito sa amin na pinaniniwalaan na mayroon nga daw nakatirang kapre. So hindi lang pala ito yung baliti na kinakatakutan namin dito. Isa rin ito sa malaking baliti. Tapos doon banda sa dulo na yon. So ayun, apat ang baliti. So isa, dalawa, tatlo. Meron pa doon kasi hindi na namin nadaanan. Ayun doon sa ano, sa may inyo. Yun sa may kila kuya mo. Sige. So guys, papalapit pa lang tayo. Parang nakakaramdam na ako ng init na nanggagaling dito. Parang mainit talaga, yung parang nagbabaga yung pakiramdam ko sa mga ano ko, oh, kinikilabutan ako. So ito na yon, napakalaking baliti. Ilang beses na nilang pinatay ito dahil nga kadalasan kasi ginagawa nilang uling. So yan, magkapitbahay lang itong baliti na ito. Tapos ito. So marami nga daw kwento ang baliti na ito na kung saan hindi lang masabi dahil may kapre nga daw na nakatira dito. Sa laki naman kasi ng baliti na to, hindi mo rin kasi mapagkaila na may mga kapre. Medyo kakaiba na guys yung nararamdaman natin dito. Iba talaga. So kalaki yan, oh. Napakalaking baliti yan guys. Iba yung pakiramdam ko dito sa baliti na to. Parang may tumitingin sa amin na hindi namin nakikita. Ilalim ko dito? So kakaiba na yung nararamdaman ko dito sa baliti na ito. Sa laki naman kasi na to, parang ang ano, sumasakit na yung ulo ko. Tara na, ikat na natin.